Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Labas mo ang props ko. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Ama, nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron, kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Tol, yung balong. Nasa anong distrito na ako? Sinong congressman nyo? Abante! Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Tol, yung balon, tol, nakakaharang. Darating tayo dyan. Yung balon, nakakaharang. Itatabaw ng kamera mo. Hindi ko nga maintindihan, ikwento niyo sa akin, bakit naging congressman si Abante? Bakit? Siya din bang may kasalanan? Ay, hindi. Hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, endorso niya, pero dito hindi. Palaisipan sa akin, Walang umaharang sa kamera. paano naging, mamaya, tapusin ko muna pagpapasalamat ko. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte! 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 Taus-puso po Duterte! ang pagpapasalamat niya sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa inyong pag-celebrate nung birthday niya noong nakaraang March 2028. Maraming salamat, mga kababayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin. Maraming salamat po. Duterte! 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 Maraming salamat sa inyo. Duterte! Yorme, pahingi ako sombrero. Kalbo ako eh. Autograph ka please. Boboto kita. Napalaban si Yorme, oh. Hindi ako yung sombrero, Yorme. Ayan. Oh! Binasa talaga ni Inday. Ito si Inday. Oh. Ayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte.
Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, madami sa ating mga problema sa lipunan ay dahil sa ugali nating mga Pilipino sa pagpili ng ating mga leader. Unang-una, ang pagkakamali natin ay kung sino yung nakakaaliw sa atin, sino yung maganda sa paningin, sino yung sumasayaw, kumakanta, yun yung naaalala natin pag upo natin doon sa polling precinct. Hindi na natin tinatanong ang kandidato. Noong tumakbo ka, noong umupo ka, at tumatakbo ka ulit, binigay mo ba ang pangako mo na sinabi mong gagawin mo para sa bayan? Hindi na natin iniisip ano ba ang pangako na ibinigay. Tulad ng 20 pesos per kilo na bigas. Na pangako, nakalimutan ng 3 taon, ang pangako hindi binigay. Ngayon may darating na halalan ay naging pangako na naman. Yan ang una nating pagkakamali sa pagpili natin sa leader. Kung sino lang yung sikat na aalala ko, na aliw ako, boboto ko na. Pangalawa, ang pagkakamali natin sa pagpili natin ng mga leader. Kung sino yung galing sa politika, malaking pamilya sa politika, ay automatic na ibinibigay natin ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic na ibigay natin ang boto. Dapat tinitingnan din natin, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito? Ano ba ang kaya niyang gawin para sa bayan? Pangatlong pagkakamali nating mga Pilipino kapag tayo ay pumipili ng leader natin, ibinibenta natin ang boto natin. Kung sino yung nakakapagbigay ng pera, ayon ang binoboto natin. Ma'am? Alam nyo, sa pag-iikot ko, tinatanong ko ang mga iba't ibang lugar. Kasi yun yung realidad natin eh. Diba? Magkano bilihan dito? 2,000, 3,000, 1,500, 1,000. Ilang eleksyon na tayo, naka 2,000, nakatanggap ng 1,000, nakatanggap ng 500, nakatanggap ng AIX, nakatanggap ng tupad, nakatanggap ng AKAP. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating mga pamilya at ang ating bansa? Bakit pa ulit-ulit pa rin ang kahirapan? Dahil binenta natin ang boto natin. Alam nyo, kami sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay, hindi kami nagbabudget ang pera pambili ng boto. Dahil nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Yung leader, wala na siyang respeto sa kanyang kasamahan. Yung tao, wala nang respeto sa leader. Kasi naging transaksyon. Palitan ng pera. Mamahalin kita, bayaran mo ako. Walang bayad, walang pagmamahal. Masakit sa akin na naririnig na ganyan yung nangyayari sa karamihan at iba't ibang lugar sa ating bansa. Kasi
Hindi naman ang mga mayayaman ang binibilhan nila ng boto. Hindi yung mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga milyonaryo. Binibili ba ang boto nila ng 500, 2,000? Hindi. Sino ba ang pinagsasamantalahan ng pagbili ng boto? Ang mga tao na napakahalaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, ano nangyayari? Babalik tayo sa una. Wala na akong pangako na ibibigay sa inyo. Wala na akong pangako na tutuparin dahil bayad ka na sa boto mo. Binayaran kita, di ba, ng 2,000? Binayaran kita, tumanggap ka ng 1,300. So bakit ko pa ibibigay ang tamang serbisyo? Bakit ko pa ibibigay ang pangako ko? Tapos na ang transaksyon natin. Kaya marami ang nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano bang matutulong namin sa iyo? Wala na po kayong matutulong sa akin. Tinulungan niyo na ako. Ginawa niyo na akong vice presidente ng ating bansa. Nagpapasalamat ako doon sa tulong at suporta ninyo. Ang magagawa ninyo at nating lahat, dahil ngayong eleksyon na ito ay hindi ako kandidato, botante din ako. Kaya meron akong mga paalala, ay baguhin natin ang ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Tandaan nyo yan, pagdala, pagpasok ninyo doon sa kung saan kayo boboto na paaralan. Hindi dahil naaaliw, hindi dahil politika na pamilya yan, at hindi dahil nakatanggap ako. Tanggapin nyo, bakit hindi? Pera naman ng gobyerno yan. Wala namang politiko na magbibigay ng sarili niyang pera. Pera ng gobyerno yan. Tanggapin nyo, pero pag-isipan nyo kung sino ang pipiliin nyo na leader. Sa pag-ikot-ikot namin, madami ang nagtatanong, kamusta na ba si Pangulong Duterte? Madami ang nagsasabi na mga hindi ko kilala. Basta na lang lumalapit at nagsasabi, Inday Sara, pakisabi kay Pangulong Duterte, mahal ko siya. Inday Sara, pakamusta ako kay Pangulong Duterte? Kanina lang, nandun kami sa kabilang distrito. Ano nga ba ang distrito tayo ngayon? Sino nga ba ang ating congressman? Paulit-ulit itong tanong na ito hanggang mamaya. Sino ang congressman natin? Okay. Nasa tamang distrito ako. Sabi nung isang bata, nandoon sa gilid ng stage. Wala man siyang hiningi, wala siyang, ang sinabi lang niya sa akin, ibalik mo, dalhin mo balik si Tatay Digong dito sa atin. Yun lang, maliit na bata. Marami ang umiyak, marami ang nagdarasal. Noong nakaraang mga araw, tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, naalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo, wag mo ako kalimutan dito sa kulungan, baka mabulok ako. Sa mga nangangamusta sa kanya, okay naman ang kalusugan niya. Ang kanya lang, mga pang-araw-araw na problema ay hindi siya marunong sa mga gawaing pagbahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong maglinis ng kwarto. Sinabihan ko siya, napakadali magluto. Haluin mo lang yung itlog, lagyan mo ng asin, lagyan mo ng paminta,
lagyan mo ng mantika, lutuin mo, scrambled egg na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Papaluto ka pa ng itlog. Kinamusta ko siya. Sabi ko, may nararamdaman ka ba? Kasi si Pangulong Duterte, 80 years old na. Madami nang nararamdaman ang mga 80 years old. Masakit ang tuhod, masakit ang likod, masakit. Sinabi niya sa akin, masakit ang puso ko. Ningon siya sa ko, sakit ako ang kasing-kasing. Anak ko, sabi ko sa kanya, sabihan mo yung doktor, may doktor dyan, sabihan mo siya, bakit masakit ang kasing-kasing mo, ang puso mo? Kasi wala na yung mga girlfriend ko, wala na sila dito. Sabi ko sa kanya, may 2 girlfriend dyan, sa labas ng kulungan, nag-aantay sa iyo. At nag-aaway pa nga sila. Sabi niya, talaga, nag-aaway sila dahil sa akin? Sabi ko, nag-aantay sila sa labas. Tapos sinanong niya ako, sumasali ba yung nanay mo sa away ng mga girlfriend ko? Nagagawa pa rin niyang tumawa kahit nandoon siya, no? Na nakakulong. At sa lahat ng mga nagtatanong kung kamusta siya, meron kaming ginawang maliit na video, maikling video para sa inyong lahat. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagpaparili ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugi ng 2 Just suspect remember, ng no? lalaking At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. na pagkakagala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Makalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn a living. Nagpapalit trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong naging Pangulo, tumahimik yung mga hindi. Nagkaroon ako ng peace of mind na yung anak ko, kumbaga hindi sila delikado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga doon ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to sky the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danau, Cebu. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero si Lalanin pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Ako maniwala ka, hihilahin mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kumintayin ko lang yung 2 anak. Ano ang darating sa'yo? Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Excuse me, sir. Hindi nyo magugustuhan na kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila.
Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. Hindi pa tapos ang pagliyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million AIX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line item sa Bican Report ng 2025 National Budget na anya'y labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anya'y bilyones sa halaga. Good luck sa atin lahat. Opportunity with each Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangingidap kay PRRD. Police Brigadier General Eugene Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Nung magkausap kami sa telepono, sabi niya sa akin, diretsuhin ko na daw ang taong bayan. Ingon siya, diretso na daw istoryahon ug hangyoon ang katawhan. Na nakikiusap siya sa inyong lahat na iboto diretso ang 10 na senador ng mga Duterte. Una, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si
Apollo Kibuloy, si Vic Rodriguez, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Doc Marites Mata, ang dalawa, Philip Salvador at Rodante Marcoleta. Yan ang masaya ako. Yan ang 10 senador na pinapakiusap ni Pangulong Duterte na diretso ang boto. Block voting, straight. Bakit kailangan straight ang boto? Unang-una, pag hinaluan nyo ng ibang grupo o ibang politika, magkakagulo lang. Dahil laging mag-aaway. Wala nang nagagawang programa, proyekto, wala nang nagagawang tamang serbisyo dahil busy sa away ang mga opisyal sa gobyerno. Pangalawa, kapag block voting at sobrang dami ng boto, mahirap siya habulin sa dayaan. Dahil malayo ang agwat ng mga boto, hindi kayang habulin sa dayaan sa makina. Pangatlo, kapag nagkakaintindihan ang mga kandidato kung saan ba talaga tayo papunta at ano ba talaga ang kailangan nating gawin. Ang kailangan nating gawin, ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte at ituloy ang tunay na pagbabago. Hindi yung sinasabi ngayon na may bagong Pilipinas pero may nagbago ba sa bayan natin? Paulit-ulit lang. Maraming rason. Paulit-ulit lang ang kahirapan, paulit-ulit lang din ang pangako. Wala namang nagbago. Lalo pang nagugutom ang mga tao, lalo pang dumadami ang naghihirap. Eleksyon noon, kampanya, 20 pesos per kilo ang bigas, kalimutan 3 taon. Ngayon, darating na ang eleksyon na naman, merong 20 pesos na kilo per kilo na bigas sa Visayas, pero wala sa Luzon at sa Mindanao. Na para bang hindi kailangan ng mga tiga Luzon at ng Mindanao at taga Mindanao ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya kailangan magkaisa, diretso natin iboto. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ituloy ang tunay na pagbabago, idiretso ang boto ng 10 senador. Ganon din yan dito sa inyong syudad. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba congressman natin? Sino nga bang congressman natin? Nasa tamang distrito ako. Katulad din yan dito sa syudad ng Maynila. Kung pumili na kayo ng mayor, Yorme Isko Moreno ang mayor ko, iboto nyo na lahat ng kasama niya diretso. Hindi pwede nakukuha kayo ng mayor dito, kandidato sa kabila, vice mayor, isang konsehal, dalawa dito, dalawa doon. Dahil magkakagulo lang ang syudad ninyo. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo dahil magbabangayan yan sila sa politika. Kaya diretsuhin na natin ang lahat ng mga kandidato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba yung congressman dito?
Nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. Yung Chihuahua ba yun? Sino, ano yun? Ha? Chihuahua? Chihuahua? Kawawa. Kawawa siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala siyang mabanat sa akin. Sigurado. Ay, nako, tandaan nyo, pagkatapos ng eleksyon na ito, magpapatawag na naman yan dyan sila sa House of Representatives. Kaya meron pa silang isang kalahating buwan, di ba? Oh. Patawag na naman kami, papakulong na naman kami, papaiyakin na naman yung mga kasamahan ko. Sigurado na ako. Di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang nang hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pumupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Magpahiring kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandyan pa rin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Kaya antay kayo. Marami pa yang darating. Ano nga ba distrito natin? Sino nga bang congressman dito? Kagabi, doon sa distrito ni Kawawa. Diba? Ano? Chihuahua? Yan. Chihuahua. Nagmumura ako. Bakit? Kasi, minura niya ako nang hindi niya ako kilala. At hindi man lang kahit isang beses kami nagkita sa buong buhay namin. Kaya minumura ko siya. Dito sa inyong, ano nga bang distrito? Ano? Sino nga bang ano natin? Congressman natin? Yung ano, yung distrito ninyo ay nagdadasal ang inyong congressman. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya na yung ano. Unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin na magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Di po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata. Anong tawag yan? Walang respeto. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Dila yan sa... Dila.
Diba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Diba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be, Parang ganun. Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ako, ikaw wala. Ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao. Sa inyo. Durog siya. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga bang distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan, ha? Oy! 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 Congressman, wag na wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Tignan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nagsasmile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng Syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Muli po, palakpakan po natin ang Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara C. Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin, ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte. Muli palakpakan po natin, Vice President Sara C. Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin, ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin.
pagkat sa aming binigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.